Magandang gabi kapatid, kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na the false perspective on giving us. At ang atin pong batayan ay mababasa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 2 up to 7 na ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap na aking pinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nakahanda na isang taon na ang nakaraan, at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Datapot sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito, na ayon sa aking sinabi, kayo'y mga nakahanda na, baka sakaling sa anumang paraan kung magsirating. Nakasama ko ang ilang taga-Macedonia at kayo'y marat ng hindi nangakahanda. Kami ay mga pahiya sa pagkakilala, sa pagkakatiwalang ito. Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid na nangaunang pumarian sa inyo at handa agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy na hindi gaya ng sapilitan. Datapot sinabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani naman ng bahagyana, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa sa inyo sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kapatid, kaibigan, ang 2 Corinthians chapter 9 verse 2 up to 7 ay nakasentro sa prinsipyo na may kinalaman sa pagbibigay, na may taglay na kasiyahan sa pagbibigay ng mga Kristiyano, at ito ay bahagi ng malawakan na mensahe ni Apostol Pablo, kung saan ay hinihikayat niya rito ang mga taga-Korinto na tuparin ang pangako na magbigay ng tulong financial sa mga may hirap na mananampalataya sa Jerusalem. Kapatid, kaibigan, dahil gustong mahikayat ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto na tuparin ang kanilang pangako na makapagbigay tulong financial sa mga mahirap na mananampalataya sa Jerusalem, ay ipinagmalaki ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Macedonia na ang kahandaan at kasabikan ng mga taga-Korinto na tumulong. Kaya ipinadala niya sina Tito at iba pang mga kapatid na naihanda na ang kanilang tulong, nang sa gayon ay hindi mapaya si Pablo at ang mga taga-Korinto sa kanilang ipinangako. Kapatid, kaibigan, yan ang kabuuan ng mensahe ng talata 2 hanggang 4. Darako na tayo sa talata 6 hanggang 7, na kung saan ang talata 6 ay nagkaroon si Apostol Pablo ng pagkukumpara na ito ay inahilan tulad niya
Inahilan tulad niya pa sa isang naghahasik ng pananim, na ang naghahasik daw ng kakaunti ay mag-aani raw ng kakaunti, at ang naghahasik daw ng sagana ay mag-aanin naman ng sagana. Kapatid, ang talatang ito'y hindi naman nangangahulugan na pinipilit ni Apostol Pablo na magbigay ang tao ng marami. Sa halip, ipinapakita lang dito ni Apostol Pablo ang advantage at disadvantage sa pagbibigay ng marami at ng kakaunti. Dito ay ipinapaubaya ni Apostol Pablo ang kapasyahan sa pagbibigay kung gusto niyang magbigay ng sagana o kaunti. Kaya nga sinabi niya sa talata 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kung mapapansin ninyo, hindi naman pinipilit na magbigay ng sagana ang sinuman. Sa halip, pinapayuhan pa nga ni Apostol Pablo na kung magbibigay daw ay huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig daw ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, doon po makikita natin na bagamat ikinumpara ni Pablo ang nagbibigay ng sagana ay mag-aani ng sagana, at ang nagbibigay ng kaunti ay mag-aani rin naman ng kaunti. Pero hindi nangangahulugan na pinipilit ni Pablo na magbigay ng marami, at hindi rin naman niya hindi niya pinagpipilitan na magbigay ng marami, at hindi rin naman niya inuutusan na magbigay ng kaunti. Sa halip, iniiwan niya ang kapasyahan sa magbibigay, na kung saan ay sinabi niya ay magbigay daw po ng bukal sa puso't hindi mabigat sa loob o dahil sa pangangailangan. Kapatid kaibigan, si Apostol Pablo ay nagbigay ng kanyang pananaw. Ito po ay pananaw ni Apostol Pablo kung paano dapat ginagawa ang pagbibigay. Una, kailangan daw ito ay bukal sa puso. Totoo naman, ayon po doon sa talatang sinabi, it should be done willingly. Yan po yung pananaw ni Pablo, na kung magbibigay ay hindi sa pilitan, bukal sa puso. Pangalawa, dapat daw masayang nagbibigay. Magbibigay ka nga ng pagkalaki-laki, sandamukan naman yung mukha mo. Sandamukan sa pagkasimangot dahil sa pakiramdam mo ay lubhang nabawasan ang iyong pera, huwag ka nang lang magbigay siguro. Kaya ang sabi po ni Pablo ay dapat daw masayang nagbibigay, a cheerful giver. Yan po yung pangalawang pananaw ni Pablo. Ang pangatlo pong pananaw ni Pablo sa kaparaanan ng pagbibigay, bukas palad na magbigay raw ayon sa iyong kakayahan bilang pagpapakita ng pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Give generously according to your ability as an act of love and obedience to God. Huwag pilitin ang sarili na magbigay para magpa-impress sa pastor mo, marahil sa kapwa mo miyembro, sapagkat alam naman ng Diyos ang kakayanan ng tao. Hindi mo na kailangang pilitin para ma-impress ang mga tao, sapagkat ang Diyos mismo ang nakakaalam ng kakayanan ng tao.
Sa kabuuan, kapatid kaibigan, binibigyang diin dito na ang tunay na pagbibigay ay hindi sinusukat sa laki o sa liit ng halaga, kung hindi sa kusa at galak sa puso ng nagbibigay. Ang isang halimbawa po nito, kapatid kaibigan, ang kasaysayan ng pagbibigay ng babaeng balo at ng pagbibigay ng mayamang tao na nagbigay para maging katanggap-tanggap ang ibinigay ng babaeng balo, ay naging katanggap-tanggap ang binigay ng babaeng balo sa harapan ng Diyos. Atin pong basahin ang Marcos chapter 12 verse 41 and 44 para po malaman natin ang istorya kung bakit mas pinabura ng Diyos ang bigay ng babaeng balo. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minamasdan kung paanong inuhulog ng karamihan ng salapi sa kabangyaman, at maraming mayayaman ang nangaghulog ng marami. Tingnan niyo po tingnan po natin ang istorya. At lumapit naman ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 lepta. Siguro po sa ating panahon to siguro 2 salapi o ano. Kasi ang tawag po yung lepta, na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng ito, ang dukhang balong babaeng ito ang naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapot siya ay sa kanyang kasalatan ay inihulog ng buong nasa kanya, sa makatibagay ang buong kanyang ikabubuhay. Kapatid kaibigan, diyan nagpapatunay na hindi bumabase ang Diyos sa laki at liit ng halagang ibinibigay ng nagbibigay, kung hindi sa puso at motibo ng paraan ng pagbibigay. Tingnan niyo po, sa pananaw ng tao, hindi ba parang acceptable yung binigay ng mayayaman, kasi hindi ba nagbigay daw po ng marami. Iba po kasi yung thinking ng Diyos, iba po kasi sa pananaw ng tao. Kung pananaw ng tao, mas parang appreciable yung binigay ng mayaman kasi marami yung kanilang binigay. Samantalang ang binigay ng balo naman, maliit. At ang ibinigay po niya, yun na po yung kanyang buong ikabubuhay. Pero nakita po natin, doon po sa talatang binasa, na mas pinahalaga ng Diyos. Bakit? Nakita po ng Diyos ang puso ng babae, na ang willingness o yung kahandaan o kaanoan ng pagbibigay niya itao sa kanyang puso. Sabi nga po dun sa talata, yung pong binigay ng mayaman ay labis o sobra lang sa kanilang mga pangangailangan. Ibig sabihin, parang hindi kabawasan sa kanila kung magbigay man sila sapagkat sila mayayaman. Hindi po kagaya ng babaeng balo, ang huli na kanyang ikabubuhay ay ibinigay niya. So, doon po makapapansin natin na mas pinalaga ng Diyos, sapagkat hindi po dahil ang binigay ng babae maliit, kundi dahil po ang pagbibigay ng babae ay tao sa kanyang puso, na hindi siya nangangamba na ito ibibigay ko, ano pa kaya ang magiging ano ko kung ito ibibigay ko nila. So, hindi po nakabase kay maliit, kay malaki, kundi sa motibo ng puso ng taong nagbibigay. Doon po bumabase ang Panginoon, sa puso ng taong nagbibigay. Kapatid kaibigan, diyan po natin mapapansin na
ang pagbibigay ay ayon nga po kay Apostol Pablo ay sa kanyang pananaw ay atin pong balik basahin. Kaibigan, kapatid, tularan natin ang pananaw ni Apostol Pablo kung paano dapat ang kaparaanan ng pagbibigay. At ito ay ang mga sumusunod na pananaw ni Pablo na pwede nating tularan sa paraan kung paano tayo magbibigay bilang mga Kristiyano. Narito po ang tatlong kaparaanan na pwede nating tularan ng mga pananaw ni Apostol Pablo sa paraan kung paano magbibigay ang isang Kristiyano. Wala na hanap ko. Ang pananaw po ni Apostol Pablo sa kaparaanan kung paano dapat ginagawa ang pagbibigay ay kailangan daw po ito ay bukal sa puso. It should be done willingly. Yan po yung pananaw ni Pablo. Pangalawa, dapat daw masayang nagbibigay. Pangatlo, bukas palad na magbibigay ayon sa iyong kakayanan. Hindi po natin kailangan pilitin ang sarili sapagkat alam ng Diyos ang kakayanan natin. Kung magbibigay tayo at hindi naman bukal sa ating puso, ang sabi po ni Pablo ay kailangan daw po ay bukal sa puso ang pagbibigay. Hindi napipilitan dahil sa kailangan. Kailangan daw po ay may kagalakan sa puso ang kaparaanan ng pagbibigay. Meron po kasing mga religion ngayon, hindi ko naman nila lahat. Meron po kasing mga religion na sa paraan ng pagbibigay parang namimilit. Minsan pa nga po ay nananakot. Tinatakot ang mga miyembro. May mga ganyan pong religion na malayong malayo po sa pamantayan at pananaw ng kaparaanan ni Pablo kung paano dapat nagbibigay ang isang Kristiyano. Sana kapatid, kaibigan, nakatulong sa atin ang mga pananaw na ibinigay ni Pablo kung paano tayo bilang Kristiyano, kung paano ang kaparaanan, kung paano tayo magbibigay. Yan pong ating diniskas sa gabing ito. Sa gabing ito na pinamagatan ko na Paul's Perspective on Giving. Sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo, ako ay muling tatalakay ng panibagong topic. Sa susunod na linggo, pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon sa gabing ito. Ingatan tayo sa ating pansamantalang pagtulog upang bigyan kapahingahan ng pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa muli, maraming salamat. Magandang gabi.